Usap-usapan na naman po dito sa mundo ng crypto ang isang malaking balita tungkol dito kay Pi Network. Isa po siya sa mga pinaka-inaabangan na project dito sa crypto space dahil po sa kakaibang paraan niya ng distribution. Mobile mining gamit lang ang cellphone natin. Pero kamakailan lang ay may balitang lumabas na posibleng bumagsak daw itong si Picoin ng halos 55% sa kanyang presyo ngayon. Marami ang nagtatanong, delikado na ba ito? Posible pa bang makabawi or makarecover itong si Picoin? O tuluyan na ba itong babagsak? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit may ganitong prediction. Ano po ang mga factors na nakakaapekto sa presyo ni Picoin? At ano po ang magiging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader o investor ni Picoin? At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon is bakit po sinasabi ng mga analyst na maaari daw pong bumagsak itong si Picoin ng 55%. Ayan, ayusin lamang po natin kasi masyadong ayan, para mabasa natin yung buo. Ngayon is yan, bakit po ulit sinasabi ng mga analyst na maaari daw bumagsak itong si Picoin ng 55%. Ayan, unang-una ay tingnan po muna natin ang kasalukuyang presyo ni Picoin. Ayan, bumagsak po itong si Picoin mula po sa presyong 0.6445 at ito na ang pinakamababang presyo niya nitong nakarang linggo. Yan, kahit bumaba po siya ay mataas pa rin ito kung ikukumpara natin sa presyo niya ilang linggo ang nakaraan. Pero ayon po sa isang kilalang crypto analyst, may posibilidad daw na bumaba pa ito ng hanggang 55%. Ibig sabihin ay pwedeng bumagsak si Picoin sa presyong 0.39 na lang or 39 cents. Ayan. Ang isa po sa mga pinakamalaking dahilan nito ay ang token supply. Ayon po sa data, mahigit 1.5 billion na Picoins ang inaasahang maa-unlock ngayong taon. Kapag maraming bagong tokens po kasi ang pumapasok sa market, tumataas ang supply. At kung hindi tumataas ang demand na kasabay nito, bababa rin ang presyo. Simpleng economics lang yan ng tinatawag na supply and demand. Ngayon ay bakit hindi makabawi or makabangon ang presyo ni Picoin kahit may movement ito dati? Ayan. May mga pagkakataon na sinusubukang bumawi naman o bumangon ni Picoin. Umabot pa nga siya sa presyong 0.7822 pero hindi siya nagtagal sa price level na ito. Nahirapan po talaga si Picoin na basagin ang resistance na ito. Ibig sabihin kahit may konting momentum siya minsan, hindi ito sapat para tuluyang umakyat ang kanyang presyo. Marami pong traders ang hindi naniniwalang sustainable pa ang pagtaas niya. Bukod pa rito, may tinatawag na technical pattern sa trading na nagpakita at isa po itong falling wedge pattern. Meron po tayong chart dito, ayan. Isang falling wedge pattern, yan po yung kulay yellow dito sa ating chart. Ayan, sa simpleng paliwanag, ito ay isang pattern na minsang nagdudulot ng biglaang pagtaas ng presyo. Pero sa kaso po ni Picoin, kahit nagkaroon siya ng mini rally, hindi niya ito na-sustain. Nang bumalik siya sa resistance level, hindi na siya makalampas. Ayon po sa technical chart, ang pinaka-importanting support level ni Picoin ay nakapwesto sa presyong 0.3945. Kung mabasag po niya ang price level na ito, mas lalong dadami ang selling pressure na pwede pong magdulot ng mas lalong pagbagsak sa kanyang presyo. Ngayon is pinakamalaking tanong ng karamihan dito ay may pag-asa pa ba itong si Pi Network? Yan, ang sagot po sa katanungan na yan ay syempre oo naman. Pero kailangan po ng aksyon mula sa Pi Core team. May ilang solusyon na tinitingnan ng mga analyst at mga eksperto sa crypto. Isa na po dito ang tinatawag na token burning. Kapag nag-burn ka ng token, ibig sabihin ay itinatapon mo ito sa wallet na hindi na ma-access. Parang sinadya mong bawasan ang supply para tumaas ang demand. Kung gagawin ito ng Pi Network, pwedeng makatulong ito para mabawasan po ang inflation at sumigla ulit ang presyo. Isa pa sa mga issue na dapat tutukan ng Pi Core team ay ang privacy.
Habang dumarami po ang gumagamit ng Pi Network, kailangan po nilang siguraduhin ligtas at saka secure ang data ng mga users. Kung pababayaan nila ito, pwede itong magdulot ng malalang problema gaya ng nangyari kay Mantra, isang project sa crypto na bumagsak dahil sa privacy issues. Ngayon is ano po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader o investor ni Picoin. Yan, kung isa ka po sa mga Pinoy na umaasa o nag-aabang ng listing para kay Picoin sa mga major exchanges tulad ni Binance o Coinbase, dapat po nating intindihin na hindi pa ito listed officially. Marami ang nakikita nating presyo ngayon. Yan, marami po yung halos majority po na nakikita natin na presyo ngayon kay Picoin ay galing po sa mga IOU listings or informal markets. Kaya napaka-importante na huwag tayong basta-basta maniwala sa hype. Ang mga balitang ito ay nagbibigay po ng babala sa atin. Kung may Picoin holdings po tayo, kailangan natin na maging maingat at alerto sa galaw ng market. Baka dumating po ang punto na bumagsak ito ng husto at mawalan ng value kung hindi po tayo handa. Para naman sa mga gustong mag-invest pa lang, mahalaga pong pag-aralan po muna natin ng mabuti ang project. Tingnan natin ang development ng kanilang ecosystem, tokenomics at kung paano po nila ina-address ang mga problema. Huwag po tayong pumasok sa hype. Yan, kung saan ay mas makakabuti kung pumasok na lang tayo sa pagre-research. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay si Pi Network ay isa po sa mga pinaka-ambisyosong project dito sa mundo ng crypto. Gusto nilang i-democratize. Ayan, i-democratize ang cryptocurrency at gawing accessible sa lahat kahit wala kang mining rig o malaking puhunan. Maganda ang kanilang layunin, pero ang problema ay nasa execution. Habang hindi pa sila officially listed sa mga major exchanges, habang hindi pa maayos ang supply at privacy strategies nila, mahirap pa itong tawaging stable investment. Marami pang kailangang patunayan ang team ni Pi Network bago tayo magkaroon ng matibay na kumpiyansa. Pero hindi ko sinasabing wala na itong pag-asa. Ang daming successful crypto projects na nagsimula sa mababa. Ang tanong lang ay kung kaya ba nilang ayusin ang mga issue bago pa tuluyang mawala ang interest ng mga tao. Kaya kung meron ka pong Picoin holdings dyan, bantayan mo ang mga developments. At kung plano mo pa lang na pumasok or mag-invest dito kay Picoin, siguraduhin mong alam mo ang mga risk. Sa crypto, laging may high risk pero potential din ay mataas. Meron na rin po itong high reward. Ang mahalaga ay alam po natin kung kailan tayo pumasok at kung kailan po tayo lalabas. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.